Bakit ba kailangan i-cycle ang bagong setup na tank? Kung baguhan ka sa fish keeping, you need to watch this. To explain this, let's build a simple tank setup from scratch. So you need a tank, dechlorinated water or any water source na walang chlorine. A filtration system, depende sa isda nyo, pwedeng sponge filter kung maliit lang. Pero mas maiging may water flow talaga sa tank nyo upang dumaan talaga lahat ng tubig na madumi upang malinis ng mga good bacteria sa filtration. At dahil sa water flow, pwede na din yan maging water adjutant sa tank para magka-oxygen ang tubig. Kung lagyan natin ng isda agad ang tank, magiging source of ammonia na yan. Ang ammonia ay manggagaling sa gill respiration ng mga isda, sa poops at sa mga uneaten foods. Kung walang good bacteria na nagko-convert ng ammonia to nitrate, which is a lesser toxic element, matatambak ito sa tubig at sasama ang quality ng tubig at maaaring ikamatay ng isda mo. Kaya kailangan din talaga ng good bacteria sa filtration system. So paano magkaka-good bacteria ang tank mo para ma-fully cycled? Meron dalawang method sa pag-cycle ng tank. Ito ang natural way which takes about 4 to 6 weeks. Oo, ganyan katagal mag-cycle ng tank. If ever lagyan mo ito ng isda, may malaking posibilidad na mag-suffocate yan ng ammonia during the process of cycling. Yan ang tinatawag nating ammonia poisoning. Bakit matagal mag-colonate ng good bacteria at saan ito manggagaling? Kahit sa newly set up na tank, nitrifying bacteria will find a way to your tank as long as may source ng ammonia. Pwede itong magagaling sa hangin, pwede sa mga gamit na galing sa ibang tank like decorations, plants, old filter medias, and sponge filters. Kaso, hindi ito enough at kailangan pa nilang magparami at mag-stabilize sa loob ng tank. One bacteria takes around 8 to 24 hours para mag-divide and reproduce. At maraming factors pa ang pwedeng mag-slow down ng bacteria activity at pwede din itong mag-degrade or mamatay. Gaya ng temperature, kapag malamig ang tubig, mas mahina itong makapag-convert at mahina din mag-multiply. Mas gusto nito ang temperature na 26 degrees to 30 degrees. At kapag sobrang init naman, ay manghihina din ito. Ang pH fluctuations ay nakaka-apekto din ito sa mga good bacteria. Mas gusto nito ang 7.0 to 8.5 na pH. Lower pH or acidic pH ay nagpapahina sa kanila o maaring mamatay ang mga bakterya. Kung konti lang ang ammonia source sa inyong tank, ay maaari din itong manghihina at hindi na mag-multiply. Kung sobra naman ang ammonia sa tank at kaunti pa lang ang na-colonize na good bacteria, maaari din silang masuffocate at manghihina hanggang mawala or mamatay. At kung sobra-sobra naman talaga ang maruming tubig, pwede din mag-take over ang bad bacteria. Isang factor din ay ang kakulangan ng biomedia. Limitado lamang ang good bacteria sa surface area ng filtration at tank mo. Kasi namumuhay sila depende sa laki ng tank mo at dami ng isda. Nagre-require ng tamang dami ng bacteria upang hindi sila ma-overpower ng ammonia at ng bad bacteria. Ang recommended na biomedia ay 1 liter of biomedia for every 10 gallons of water. Wala namang overdose sa nitrifying bacteria kaya it's not bad to have more biomedia than the recommended. During the cycle period, yun ang mga factors na mag-a-affect ng performance ng good bacteria mo sa tank. If ever may mangyayari dahil sa factors na yan, maaring mag-ammonia spike or mag-crash ang bacteria colony mo at ikakatigok ng mga mamahaling isda mo. Kaya maiging maglagay ng test fish muna as source of ammonia. Meron ding mabilis na pamamaraan ng mag-cycle ng tank sa pamamagitan ng pag-introduce ng good bacteria sa ating mga filtration at makinig mabuti. At hindi rin ito madali kagaya ng akala ng iba. According sa ibang fish keeper ay pwede nyong gamitin ang old or currently used na biomedia from other tanks or sponge filters na pinipiga-piga pa ng ibang fish keeper. Yes, pwede yan na paraan mag-colonate ng good bacteria. Pero ito ang mga warnings. Kung anong sakit ang meron sa pinanggalingan ng tank na yan ay maaring mabitbit nito sa bago mong tank. Pwedeng immune ang isda mo sa old na tank at nang isalin mo ito sa new tank mo, maaring di kayanin ng bago mong isda at ikakatigok pa nito. Hindi dahil sa hindi cycled ang tank mo, kundi sa sakit na dala nito. Ang pangalawang warning ay, since disturbed na ang media mo kasi nilabas mo sa kabilang tank, maaring manghihina yan at mag-water shock at ma-stress. Yes, ang bakterya ay parang mga isda din. Maaari din silang ma-water shock at hindi na gumana sa inyong bagong tank. So what's the safest way to introduce nitrifying bacteria? Gumamit ng freshly squeezed bacteria.
pwedeng liquid, at pwede din itong powder form. So instead of waiting 4 to 6 months by using liquid or powdered nitrifying bacteria, it can be shortened to 3 to 7 days. Depende sa size ng tank mo. Sa liquid form, you just need to apply double the dosage for your tank. Hindi yan standard pero recommendation ko lang yan. At continuously, mag-water change every day at maglagay ng isang dosage ng liquid nitrifying bacteria for the next 7 days. And then after that, every 7 days na lang. Sa powder naman, since malaki ang ratio nito, pwede mong lagyan ng dissolved na 1 scoop ang tank mo. Then mag-dissolve ka din ng isang scoop sa isang container at lagyan ng aerator. At gamitin mo ito for 7 days. Each gram ng Nitrobac contains 10 billion colonizing bacteria unit. Imagine, ang dami nun. So in case may mga factors na nagdi-disturb sa good bacteria habang nag-activate at mag-colonize sila, nare-replenish mo sila within that 7-day period until mag-stabilize. But of course, you need a test fish pa din para sa source ng ammonia. So I hope you learned something from this video, and if you did, help us out by liking and sharing this video. And if you want to be notified with more fish keeping videos, feel free to subscribe or follow us here at Bits and Fishes. If you want to take your support further, you can purchase your fish keeping needs at our Shopee store. Happy fish keeping!